Okay, touchdown, Dagatan Lake. Dito na tayo mga part. Nakaka-amaze. Iba yung ina-expect ko pagdating dito. Yung tawag dito, yung mga madami namamasyal. Pero madami naman yan namamasyal, pero ibig ko sabihin, ang dami namimingwit. Sabi nga pala ni Kuya, yung namimingwit kanina, yung nakakulay orange, ay madami daw nahuhuli dito. Mga dalag, tilapia, karpa. Man-made ba itong Dagatan Lake o sadyang natural na gawa ng kalikasan? Good morning! Welcome Padre Garcia, Batangas. May napasukan ako dito sa sa bandang kaliwa ko na papasok na mukhang bago lang na ang tutumbukin ay, kung hindi ako nagkakamali, ay doon sa palengke ito Padre Garcia. Shoutout ko nga pala muna si Sir King Albert na taga dito sa Padre Garcia, na message ko kanina hindi pa lang sumasagot at matagal na yung nanghihingi sa akin ng ng sticker at masugid nating tagapanood. So yun, shoutout kay Sir King Albert. Baka magkamali na naman ako, maging prince na naman. Shoutout sa iyo, sir. At ayun, parang dati sa mga vlogs ko ay nag-comment siya na puntahan ko daw yung Dagatan Lake, hindi ako nagkakamali, sa may San Antonio, Quezon. So ngayong araw mga part, or ngayong umaga, ayun ang pupuntahan natin. Ito na din yung sinunod ko, itong sinasabi ni Google Maps. Hindi na ako babalik sa kabila. So para makita ko din yung kung ano yung meron dito sa mismong dadaanan natin. So sanay tayo na doon tayo dumadaan sa mismong pinaka, kumbaga, main way or main highway. So ito ata yung paloob, pero sa nakikita ko ay parang ito yung palengke. So kakaliwa tayo dito. Siguro ay poblasyon to. Hindi ko lang sigurado kung poblasyon ano to. Ay parang likodan niya ng palengke. Doon sa bandang dulo ay kakanan tayo. Siguro yun yung pinaka highway na. At nangangamoy dito amoy na amoy dito yung baka. Alam nyo yun, yung pag nasa bukid kayo, yung amoy na amoy baka. So ang Padre Garcia nga pala mga part ay kilala dahil sa kumbaga pinaka main tawag, magandang tawag doon, pinaka main product ba o makikita man na lang mga part is yung baka at saka yung iba pang mga yung mga hayop na matatagpuan natin sa mga bukid. Ayun, medyo traffic lang dito. Kabakahan, yung Kabakahan Festival meron dito nakalagay. Yun. Tama-tama, makikita yan natin. Ay hindi na siguro, kakanan na tayo. Pero pipilitin nating masilip. Kailan kaya ang Kabakahan Festival? Pero nakalagay ay 2024. Oh, 2025 na ngayon matagal na ata yan. Okay, kanan na tayo. Pinapakanan na tayo ni Google Maps. Nalampasan na pa natin yung mismong pinakaano nila. Oops, una tayo. Nadaanan na nga natin yung kanilang palengke. Kitang-kita dito yung malaking bundok Makiling ba yan mga part? Kapag andito kayo sa Padre Garcia, dito tayo sa tabihan. Kita naman nyo sa aking bandang kanan, napakainit na. Ano bang oras na? Time check muna tayo. 8:80 ng umaga. Ano bang oras ako umalis sa bahay? Mga 6:30. So ilang oras na nakakalipas
Kanina nga pala ay kaya medyo tayo tinanghali ay doon ako dadaan sa mismong bypass road doon sa amin sa Batangas City. Kaso nga lang ay naabutan ko yung may mga nagmamarathon. So naghintay ako ng mga siguro mga 10 minutes at ayun, hindi pa din pwedeng daanan. So bumalik pa din ako sa pinaka highway. At ayun, pinagtesta natin yung pinakadaanan papunta sa Ibaan. At pagdating sa Ibaan ay naabutan tayo ng parang pinaka-prosesyon. Kasi parang palaspas ngayon mga part. Ang dami nagtitinda ng palaspas doon sa simbahan sa may Ibaan. So kaya medyo tayo nagtagal. At ayun, inabot tayo ng alas 8 bago tayo makarating dito sa Padre Garcia. Welcome Barangay Tangob. Tama ba yung aking pagkakabasa? So, magpe-piesta ata dito, naka-piesta na. Makikicomment naman mga part kung kailan ang piesta dito. Baka malay mo, piesta dito, merong makakilala sa atin at makalibre tayo ng kain dito. So medyo harap tayo sa araw at naku, sobrang nakakasilaw. Halos hindi ko makita itong ating Google Maps yun. Pero may 13 minutes na lang tayo. Pero dahil sa mabagal tayo ay expected na natin na medyo matatagalan tayo bago makarating. Yun. Lumilom. Sarap. Ayun, madadaanan natin ng ito na yung ating kauna-unahang arko na narating dito sa lalawigan ng Quezon. Kaya maligaya, magandang buhay, bayan ng San Antonio, lalawigan ng Quezon. Ayan no. Yan ang kauna-unahang ating arko dito sa Quezon na narating. Bago pa yung dun sa kabila, yung sa kumbaga pinagbaboundaryhan ng Laguna at ng Quezon. Dun sa may mismong arko na malimit na dinadaanan ng mga nagra-rides. Ito kasi bibihira kasi pagkagaling Batangas lang ito madadaanan. Napakaganda ng kalsada, 4 lanes. At mapapasabak ang ating bagong gulong na kakakabit lang kahapon dito sa likodan ni Blossom. So nung nakaraang vlog natin mga part, nung nagpunta tayo sa Malagundi, pero yung part to ngayon ay mamayang gabi ko pa may upload. Naka-upload na yon pero naka-schedule yon mamaya ang alas 6. So kung itong mismong araw na ginawa ko itong vlog natin ito papunta dito sa Quezon, ay ngayon pa lang araw mapapa-upload yung part 2 ng pag-ikot natin sa Lubo to San Juan. So nung makikita ko lang saglit lang, talaga medyo kinabahan ako noong ikot tayo dun sa may San Juan. Doon tayo dumaan sa pinaka coastal ng Lubo going to San Juan. At napakahirap ng daan dun mga part. Kumbaga talagang off-road. At kaya nasabi ko na kinakabahan ako noon dahil na ang gulong natin sa hulihan ay sobrang tangos na, sobrang pudpud. Kaya medyo nag-iingat ako noon. Talagang nanakit ang aking mga braso, papipigil para lang hindi masyadong tawag ito, yung tayo sa mga bato, para hindi mapersa ang gulong, para hindi tayo masabugan ng gulong. So ngayon naman ay bagong palit na ang gulong natin. So no worries na tayo. Ang kailangan na lang natin ngayon ay palinis ng panggilid para sa darating nating ride ngayong mahal na araw. So hindi ko lang sigurado kung itong vlog na ginawa natin ngayon ay mapapa-upload ko ngayong linggong dadaan, or mauna yung gagawin kong vlog kapag yung mahal na araw na. So baka mauna yun, di ko alam. Tingnan natin. Basta tabang-abang lang kayo mga part. At talagang tinatrabaho ko kahit na isang beses lang tayo sa isang linggo na kakalabas or nakakapag-vlog, ay talagang aking pinagbubuti. Kahit na alam ko naman na hindi masyadong kaganda itong nagagawa natin, pero banda-banda dyan siguro experience na din lang makakapagpagaling sa atin sa pag-vlog, sa pag-edit.
At hindi naman lahat ng nakagawa nito ay sa umpisa ay maganda na agad. So darating ang panahon, paganda itong ating nagagawa mga vlog. At ayun naman ang aking pinaka ginugustong gawin talaga. Sobrang focus tayo sa ginagawa natin. So nandito na tayo sa parting pinakaano nata to, pinakabayan ng San Antonio, Quezon. Siguro palengke, hindi ko lang sigurado. Pero ayon sa Google Maps ay 9 minutes na lang mga part. At dire-diretso lang tayo, mahabang diretso, hindi tayo papakiluin. So tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. At balikan ko na lang kayo mamaya at medyo matraffic dito. Oh, pinakanan na tayo. Welcome Kanto, Bulaklak, Barangay San Jose. Ang ganda dito. Ang bango ng palayan dito. Wow. Napakaganda. Sarap, ang bango ng palayan. Kung dinire-diretso natin itong mga part ay doon tayo makakadiretso doon sa nadadaanan natin na magandang palayan, napakalawak. Papasok pala itong mga part. Yung arko kanina nadaanan natin, yung matagal ko nang nadadaanan na sabi ko parang sarap pasukin nun. Pero hindi ko alam na ito din pala yung daan papunta sa pupuntahan natin ngayon. So, medyo palooban lang ata to. Oh, so malapit na tayo, 2 minutes. At yun, napakaganda dito, tahimik, parang talagang probinsya feels. Ayun. Yung mga nakikita ko nagsisiga, yung mga nagsisilab na mga winalisang dahon ng galing sa puno. Parang ganun talaga yung mga dati pa pero magaganda ng mga bahay dito, malalaki. Okay, diretso. Sana ay pwede tayo makalapit. Hindi ko lang sigurado kung ano bang tawag dito, yung may entrance, hindi ko alam. Pero yung marating lang natin ay solve na ako. Para meron naman tayong isang bagong lugar na napuntahan sa larangan ng ating pag-ride. Okay, may signal naman dito, 3 bars, kaya okay lang. Basta palooban to mga part. Ang pinaka landmark ay yung madadaan yung arkong napakaganda. Yung sinabi ko kanina, nakakalimutan ko na agad kung nung tawag dun sa arko. Pero kapansin-pansin naman yung arkong yun. Okay, sa nandaan, may daan dito, Camp Libana. Ayun, Camp Libana, camping site, Dagatan Lake, Barangay San Jose, San Antonio, Quezon. So titingnan muna natin dito sa kabila. So doon ay Camp Libana. So ibig sabihin may entrance doon mga part. Pero dito sa ating pupuntahan ay Dagatan Lake View and Coffee. Sa Dagatan Lake, Sitio Dagatan. Mag-entrance kaya tayo dito mga part. Tingnan natin yun, nakita ko na. Ay, free ata dito. Sana walang bayad. Ganda. Hindi siya malinaw, pero parang nakaka-relax dito. Parang walang bayad. Ay, may mga nagpipishing. May mga bata nagpipishing. Pwede kaya dito nakatambay. Ikot lang muna tayo. Yan o. Diretso lang muna ako. Hahanap tayo ng malilom.
Okay, touchdown, Dagatan Lake. Dito na tayo mga part. Nakaka-amaze. Iba yung ina-expect ko pagdating dito. Yung tawag dito, yung mga madami na mamasyal. Pero madami naman yan na mamasyal, pero ibig ko sabihin, ang dami namimingwit. Una ko agad kita yung namimingwit, sina tatay. Ang ganda. Yan, nasa harap natin yung camp Libana ba yun? Kung di ako nagkakamali. Oh, napakaganda doon. Ang daming puno. Pwede kayong magtayo ng tent doon sa ilalim ng puno. Medyo malayo lang sa kuha ng video, pero sa personal, ayun, may mga nakakotse, car camping, may mga motorsiklo, tapos may mga duyan. Tapos kanina nung nagpalipad ako ng drone ay doon sa parang pinakaburol na yon, may bandang unahan, ay kitang kita yung bundok na yan. Hindi ko lang matanda kung anong tawag sa bundok na yan, pero napakaganda ng view. Daming mga bata na namimingwit. Tapos doon sa nadaanan ko, sa likodan, ay si tatay, sumabit yung kanyang pamingwit doon sa linya ng kuryente. Yan o, napakaganda. At yung makikita nyo sa personal mga part, hindi ko lang sigurado kung pansinin nyo sa camera, yung may mga nakalutang na may mga bulaklak na kulay pink. Water lily ba ang tawag dyan? Ano, dami namimingit oh. Uy, sayang. Ang haba pala nito, habot doon. Grabe oh. Hanap lang akong matambayan. Medyo kumulimlim ang langit mga part, at naharangan itong maitim na ulap. Pero sigurado ako na kapag lumampas yung ulap na yan, naku po, napakainit na naman. Tambay ako dito. Ang motorsiklo natin ay na doon sa parting na sa may ilalim ng puno ng kawayan. At doon ko na nilagay, at wala akong makita ng pwedeng pagparkingan dito. So doon sa ilalim ng puno ng kawayan ay sa palagay ko naman ay safe. Grabe naman yun, sir. Ito yung palaging inahanap ko, na kapag nakikita ko na may nagtitinda nitong bunga ng langka, ay bumibili ako. Hindi yung hinog mga part, kundi yung panggulay. Kasi napakasarap ng gulay ng langka, yung ginagata. Ang dami. Grabe yun. Yung pa, ang dami. Tabi-tabi po, huwag po sana mababate. Natuwa lang ako. Ano tayo? Yun. Nandun pa si kuya oh. Sumabit yung kanyang pamingwit. Ayan, nakakatuwa ka bibi. Siguro mag-asawa to. Hindi naman ako first time magkita ng bibi, pero nakakatuwa yung makikita mo siya na malaya nakakalangoy sa napakalawak na lawa na kagaya nito. Sabi nga pala ni kuya, yung namimingwit kanina, yung nakakulay orange, ay madami daw nahuhuli dito, mga dalag, tilapia, karpa. Man-made ba itong Dagatang Lake o sadyang natural na gawa ng kalikasan? Napakaganda kasi ng pinaka-design niya, yung hugis, pahaba, abot pa doon, napakalayo. Kaya pa kaya ako na to? Ano yung pamain? Masa. Ang nahuhuli, mga tilapia. Kami walang ganito. Ba't pala pakiramdaman? Hatak agad pag may mano. Sabihin mo.
Okay, naka-experience sa mga whale. Medyo matatakaw o kung tawagin sa amin ay masisiba yung mga isda. Ang pamain nila yung harina na binasa lang na konti, yung minasa na konti. Tapos kapag lumagkit na konti ay siya nang pamain. So pagka baba pa lang nung pamingwit o nung kawil ay kailangan kapag nararamdaman nyo na may kumakagat ay hatakin agad. Kasi napakabilis maubos. Saglit lang, para mga gurami ata ang mga isda dito. Ay. Medyo mainit na naman ang ating nasa unahan. Pero yan no, napaka kapal ng ulap tapos maitim. Pinaplano ko na diretso ako dun sa isa pang magandang pasyalan dito sa Quezon, sa may kung tawagin ay Paraiso. Pero hindi ko lang sigurado kung tutuloy ako or pagpapaliban ko muna at babalik tayo sa mga susunod nating punta dito sa Quezon. Medyo alanganin sa parting ito kasi ay magpapakitang araw tapos mawawala. Yung parang medyo kumbaga nakakapaisip na tumuloy. Ayan o. Hingal agad. Napaka konti lang ng nilakad pero ayun, sobrang hingal agad. Naalala ko tuloy nung mga bata pa lang kami, nung elementary pa lang, sa ilog kami nangangawil na ang pamain namin ni bulate. Hindi pa ako nakakaranas na ang gamit ay harina. Pero siguro effective yun kasi yun naman yung ginagamit ng mga bata. Okay, time check tayo, 9:45. Aba, halos kulang-kulang isang oras ba na nakatambay tayo doon. All goods. Yan o, halos yung mga dumadating dito ay doon ang punta sa Pinakalawa para mamingwit. Siguro mga taga dito yon. Tapos doon sa kabila, yung campsite, yung Camp Libana ba yon? Ang daming nagkakamping. Sarap sana doon at napakaganda ng view doon sa kabilang yon. Pero okay naman, tanaw buhat doon sa ating pinagtigilan. So ito yung papasok. Ilang metro buhat doon sa pinuntahan natin. Ayun, Camp Libana. So may bayad dyan, kaya iwas tayo dyan. Doon tayo pumunta sa mismong Dagatan Lake na wala namang bayad. Kahit hindi kayo gumamit ng Google Maps ay hindi kayo maliligaw dito. Hindi kagaya ng ibang daan na nakakalito. Ito, madami siyang pasikot-sikot, pero isang kalsada lang yung dadaanan ninyo hanggang sa makarating doon sa dulo sa mismong pinaka-lake na. Simula doon sa pagpasok doon sa arko sa may labasan, ay yun lang, dire-diretso. Kahit na yan ay pakurba-kurba, daanan nyo lang yung kalsadang yan at dire-diretso lang kayo tapos dire-diretso na doon, abot doon sa dulo, tapos kakanan, yun na yung mismong pinaka-highway. Okay, nakapasok na ulit tayo sa Padre Garcia. So pauwi na itong tinatahak nating way, mga part. At yung sana na didiretso tayo dun sa sinabi ko kanina na sa Paraiso, isa pang pasyalan dito sa may dun sa may Quezon, ay hindi ko na muna itutuloy at pagpapaliban muna nga natin kasi medyo ang panahon ay hindi ko maintindihan. Medyo maaraw pero dumidiklom o kaya ay ibig ko sabihin ay lumililom. Basta madilim ang langit at baka abutan tayo ng ulan. So mayroong party dito sa may Padre Garcia nga pala, mga part, na may nadaanan ako na papasok parang bypass road. So kapag madadaanan ulit natin ay ari na pala. Ito na. Nabigla naman ako doon. Ayun. Ito yun oh. Grabe naman yun, sir. Kanina nung papunta pa lang, nung tayo ay pabiyahe papunta doon sa Quezon, nakita ko na itong papasok na to. Hanggang saan kaya ang abot nito? O saan ba tinutumbok nito? Itong bypass road na ito.
Yan oh. Napakaganda mga part. Yan oh, tumbok na tumbok yung sinasabi ko kaninang bundok na yan oh. Grabe naman yun sir. Pasisilipin lang natin na kung anong meron dito sa may parting padulo. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you.